Isang gabi noong 2008, ang 16 years old na si Lai Yingxing na nakatira sa Kulay, Malaysia ay naghahanda ng umuwi pagkatapos ng kanyang karaniwang shift sa trabaho. Hindi niya alam na may trahedya palang tahimik na nagpapadya. Ang kasong ito ang pagdukot sa beauty queen ng Kulay High School na siyang gumimbal hindi lamang sa bayan ng Kulay kundi pati na rin sa buong Malaysia na naging mga headlines sa front page sa mga pangunahing pahayagan noong panahong yun. Ano nga pa ang nangyari sa likod ng kasong ito? Ipinanganak noong 1992 sa Johor State ng Malaysia, si Lai Yingxing ay nag-aaral sa Sultan Ibrahim High School sa Kulay District. Siya ang pangatlong anak sa kanyang pamilya na may dalawang nakatatandang kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Bagamat hindi mayaman ang kanyang pamilya, natural na maganda si Yingxing. Palagi siyang nag-iingat sa kanyang hitsura. Palaging maayos ang kanyang buhok at pananamit na naging dahilan upang makilala siya bilang beauty queen ng paaralan. Higit pa sa kanyang kapansin-pansing hitsura, si Yingxing ay isa ring pambihirang mag-aaral na may mga kahanga-hangang tagumpay sa akademya. Siya ay nakakuha ng mataas na puntos sa kanilang junior high school assessment exam. Bukod pa rito, nag-aaral siya ng sayaw mula pagkabata at naging aktibong miyembro ng cheerleading team ng paaralan. Maaaring sabihin na nasa kay Yingxing na ang lahat. Isa siyang matalinong mag-aaral na nagtataglay ng parehong likas na kagandahan at kahanga-hangang talento sa sining. Sa kabila ng kanyang mga natatanging talento, si Yingxing ay malayo sa pagmamataas. Sa halip, siya ay may mainit at magandang personalidad at madalas na nakikisama sa mga kaibigan na kumakain sa labas at nanunood ng sine. At napapanatili niyang mabuti ang kanyang mga relasyon sa lipunan. Kapag pinag-uusapan siya ng mga kaibigan, sinasabi nila na sa ganoong personalidad ay imposibleng may ayaw sa kanya. Sa kanyang kagandahan at kaaya-ayang kilos, si Yingxing ay may maraming tagahanga at manliligaw. Pero meron na siyang nobyo at matatag ang kanilang relasyon. Alam na hindi maganda ang pinansyal na sitwasyon ng kanyang pamilya, nagpa siya ang dalaga na magtrabaho ng part-time habang nag-aaral upang matulungan ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng klase, magtatrabaho si Yingxing sa isang fashion store sa malapit na shopping mall. Sa kanyang banayad, masunurin at palakaibigang ugali, mabilis siyang nagustuhan ng kanyang mga amo at ng mga regular na customers. Noong September 11, 2008, nagpunta si Yingxing sa mall para sa kanyang karaniwang part-time shift. Bandang alas 10 ng gabi sa oras ng pagsasara, kumaway siya sa kanyang mga katrabaho at naghanda na umalis sa mall para umuwi at makapagpahinga. Pagkatapos ng mahabang araw ng pag-aaral at pagtatrabaho, pagod na siya at wala ng lakas. Ganap na hindi alam na ang paglabas sa mall na yon ay hahantong sa isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, hindi pa rin umuuwi si Yingxing. Noong una, inisip ng kanyang pamilya na maaaring may importante lang itong pinuntahang iba pagkatapos ng trabaho, kaya't hindi sila masyadong nag-alala. Gayunpaman, sa paglipas ng mga oras na wala pa rin ang dalaga, nagsimulang mapagtanto ng pamilya na may mali. Sa pag-aalala na baka na-aksidente ito, nagmadali silang tumawag sa pulisya. Habang walang tulog ang pamilya sa pag-aalala, bandang 6:20 ng umaga biglang nakatanggap ng tawag sa telepono ang mga magulang ni Yingxing. Nang makita ang numero ng kanilang anak sa screen, agad nilang sinakot. Puno ng pag-asa na sa wakas ay malalaman na nila ang kalagayan ng kanilang anak. Gayunpaman, taliwas sa kanilang mga inaasahan, ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Yingxing, kundi ang malamig na boses ng isang hindi kilalang lalaki. Sinabi nito sa kanila na dinukot nila si Yingxing. Humingi siya ng 60,000 Malaysian ringgit o humigit kumulang 775,000 pesos sa kasalukuyan. Nagbabala rin ng salarin na may mangyayaring masama sa dalaga sakaling hindi sila sumunod. Nang marinig ito, agad na nataranta ang mga magulang ni Yingxing at nakumpirma na nasa panganib talaga ang kanilang anak. Agad silang tumawag muli sa mga pulis. Matapos matanggap ang report, mabilis na bumuo ang pulisya ng isang special task force para sa pagsisiyasat sa kaso nito. Gaya ng nabanggit kanina,
Hindi mayaman ang pamilya ni Yangxing at ang pangangalap ng 60,000 Malaysian ringgit o humigit kumulang 775,000 pesos sa kasalukuyan sa maikiling panahon ay napakahirap para sa kanila. Habang ang pamilya ay desperadong nagsisikap na makalikom ng pera, ang mga pulis ay lihim na nagsasagawa ng surveillance at investigasyon. Matapos kumalat ang balita tungkol sa pagdukot, isa sa mga kaibigan ni Yangxing ang nagulat nang ito ay malaman. Sa pagkakaroon ng malapit na relasyon sa mga magulang ni Yangxing, ang kaibigang ito ay nananatili sa kanilang tabi sa buong pagsubok na ito. Hindi lamang niya matyagang pinapakalma ang mga ito, kundi paulit-ulit din silang hinimok na agad na ihanda ang perang pantubos upang maiwasang saktan ng mga salarin si Yangxing kung patuloy pa silang matatagalan. Samantala, ang mga salarin ay tila lubhang maingat, natatakot na matrace ng mga pulis. Ang bawat tawag sa mga magulang ni Yangxing ay tumatagal lamang ng hindi hihigit sa 30 seconds at madalas nilang binapako ang lokasyon ng pagdadalhan ng pera. Sinusubukang lituhin ang investigasyon ng pulisya. Sa wakas, itinakda ng mga salarin ang lokasyon ng pagdadalhan ng pantubos na pera. Malapit sa Jinhai Bay sa Johor Bahru, humigit kumulang 45 minutes na biyahe mula Kulay, malapit sa hangganan ng Singapore. Matapos ang isang mahaba at tensyonadong araw, ang pamilya ay nakaipon lamang ng 33,000 Malaysian ringgit o humigit kumulang 420,000 pesos sa kasalukuyan, kulang pa sa mga hinihingi ng mga salarin. Alas 3 ng madaling araw, sa pagsunod sa mga tago-bilin ng mga salarin, dinala ng malapit na kaibigan ni Sheng Ying ang perang pantubos at inilagay sa isang palumpon sa tabi sa itinalagang lugar. Ang nakakabahala pagkatapos mailagay ang pera, hindi na nila makontak ang mga salarin. Walang nakitang bakas ng mga ito sa lugar. Bakit biglang tumahimik ang mga dumukot sa dalaga? Tinapos ba nila ang dalaga para walang sino mang saksi? Sa gitna ng walang katapusang pag-aalala, pinabilis ng pulisya ang kanilang investigasyon. Pagka 6:15 ng gabi ng parehong araw, matagumpay na naharang ng mga pulis ang isang sasakyan sa kalsada at mabilis na nahuli ang 3 binatilyo sa loob. Kasunod ng mga lead sa loob ng isang oras, inaresto nila ang 4 pang binata para sa pagtatanong. Matapos ang paunang interogasyon, kinumpirma ng pulisya na ang 3 sa 7 mga indibidwal ay hindi mga sospek at pinalaya ang mga ito. Patuloy naman ang pagkulong sa natitirang 4 na sospek. Sila ay sina T. Kim Hong, edad 22, Leong Sun Long, edad 17, Wong Sun Hing at Wong Kawai, edad 16. Nasakote din ng pulisya ang isang Malaysian-made Proton Kimbara na sasakyan. Sa loob ng sasakyan nakita ng mga pulis ang bag ng perang pantubos na naglalaman pa rin ng malaking halaga ng pera. Dagdag na pagkumpirma ng koneksyon ng 4 na binata sa kaso. Sa mas malalim na investigasyon, natuklasan ng pulisya na lahat ng 4 na sospek ay tumigil na sa pag-aaral. Ang mas nakakagulat ay kilala nilang lahat si Yangxing. At sa 4 na ito, ang pinaka nakakagulat ay ang isang binata, ang parehong tao na nagpanggap na nag-aalalang kaibigan na nananatili sa tabi ng mga magulang ng dalaga pagkatapos ng pagdukot kay Yangxing. Ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng binatang ito pagkatapos ng pangyayari na patuloy na sinusubukang hikayatin ng pamilya na agad na magbayad ng pantubos sa kanilang anak ay nagdulot ng mga hinala sa pamilya noong panahon na yon at naging mahalagang lead para sa mga pulis para siya i-target. Pinatunayan ng ebidensya na isa siya sa mga pangunahing kalahok sa pagdukot na ito. Sa kalaunan ay naaresto siya kasama ang iba pa. Gayunpaman kung alin sa 4 ang partikular na binatang ito ay hindi po mahanap sa mga opisyal na dokumento. Matapos ang matinding interogasyon sa wakas ay isiniwalat ng 4 na binatang ito ang malagim na katotohanan. Ang 16 years old na si Yangxing ay wala na. Itinapon nila ang kanyang katawan sa mga palumpong sa Wild Princess Garden sa Kulay. Nang malaman nito, agad na nagtungo ang mga pulis sa lugar na itinuro ng mga suspitsado. Sa mga palumpong natagpuan nila ang katawan ni Yangxing na ang ibabang bahagi ay nasunog ng husto at nasunog din ang bahagi ng kanyang mukha.
Kinumpirma ng forensic examination na ito nga si Yengxing na ilang araw nang nawawala. Ang resulta ng autopsy ay nagsiwalat na ang sanhi ng pagkalagot ng hininga ni Yengxing ay pananakal. Walang mga palatandaan ng sexual na pag-atake sa katawan. Tinatansya ng mga eksperto sa forensic na tinapos ang dalaga ilang sandali matapos itong dinukot. Ang dump site ay halos 330 feet lamang mula sa isang highway toll booth. Ang bakanting lote na ito ay bihirang puntahan at tinutubuan na ng mga damo. At bukod sa paminsan-minsang bawal na pagtatapon ng basura, halos walang pumupunta dito. Sa pinangyarihan, hindi lamang natagpuan ng mga pulis ang amoy ng naaagnas na katawan, kundi nakakita din sila ng isang mababaw na hukay na may malinaw na senyales ng pagkasunog. Maliwanag na dito sinubukan ng mga salarin na i-cremate ang katawan upang sirain ang ebidensya. Gayunpaman, hindi ganap na nawasak ng apoy ang lahat ng ebidensya at sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. November 24, 2008, ang katawan ni Yengxing ay inilabas mula sa morgue at ibinigay sa kanyang pamilya. Ang kanyang libing ay idinaos sa matinding kalungkutan na may 200 kamag-anak, kaibigan at mga kaklase ang dumalo. Ang pagsisiyasat ng pulisya ay nagsiwalat na ang 4 na naarestong suspitsado ay walang mga naunang criminal records at walang mga armas na natagpuan sa kanila. Ano kaya ang nagtulak sa mga kabataang ito para gumawa ng ganoong kalupitan laban kay Yengxing? Mayroong maraming mga teorya tungkol sa mga motibo ng mga salarin at ang pinakakapani-paniwalang hypothesis ay nakabilang sa 4 ang 22 years old na pinuno ng grupo, si T. Kim Hong, ay labis na nahuhumaling kay Yengxing. Paulit-ulit niyang nililigawan ng dalaga, ngunit palagi siya nitong binabasted. Hindi matanggap ang kahihiyan ng pambabasted sa kanya. Sa wakas ay nakipag-isabwatan siya sa 3 pang suspitsado upang palihim na planuhin ang pagdukot sa dalaga. Isang pagtatangkang angkinin si Yengxing sa pamamagitan ng karahasan at gamitin ito para sa pangingikil. Gayunpaman, ang kalupitan ng krimen ay higit na lumampas sa imahinasyon ng sinuman. Hindi lang nila iniligpit ang dalaga matapos mangikil sa pamilya nito, kundi sinunog din nila ang kanyang katawan. Ispekulasyon ng mga pulis na ang 4 na ito ay natatakot na makilala sila ni Yengxing kung pakakawalan nila ito. Malamang na magsusumbong ito sa mga pulis. Upang pagtakpan ang kanilang krimen, sa huli ay nagpasya silang iligpit ang dalaga. Gaya ng nabanggit kanina, halos 1 taon na ang karelasyon ni Yengxing ang kanyang kasintahan. Sa panahon ng kanilang relasyon, sa kabila ng pagkakaroon ng maraming mga tagahanga, palaging pinananatili ng dalaga ang naaangkop ng mga hangganan at hindi kailanman binigyan ng dahilan ang kanyang nobyo para mag-alala. Gayunpaman, mga 2 buwan bago ang insidente, madalas siyang kinukulit ni T. Kim Hong sa pamamagitan ng mga text messages at tawag sa telepono. Si Yengxing ay hindi komportable at nagrereklamo tungkol dito sa kanyang nobyo. Hindi masyadong nakialamang binata, inaaliw lamang si Yengxing at sinasabihan lang itong mag-ingat. Nagtitiwala siya na may sapat ng gulang si Yengxing upang angkop na harapin ang iba pa niyang mga manliligaw. Gayunpaman, ang desisyong ito ang naging pinakamalalim na panghihinayang sa kanyang buhay. Nang maglaon, inamin niya na dapat ay naging mas alerto pa siya at gumawa ng aksyon upang protektahan si Yengxing. Binanggit niya rin na naghihinala siya na ang mga dumukot kay Yengxing ay malamang na mga taong nakakakilala sa kanilang dalawa. Dahil pagkatapos ng pagdukot sa kanyang nobya, ginamit ng mga salarin ang mobile phone nito at tumawag sa kanya. Sa mga contact list sa mobile phone ni Yengxing, boyfriend ang nakalagay sa pangalan ng kanyang number. Gayunpaman, nagawa siyang tawagin ng mga salarin sa kanyang totoong pangalan. Matapos malaman ang tungkol sa pagdukot kay Yengxing, pumunta rin ang kanyang nobyo kung saan-saan. Sinusubukang makalikom ng pera para sana mabilis na matubos ang nobya. Nanghiram pa nga siya ng pera para lang makumpleto ang halagang hinihingi ng mga dumukot. Ngunit sa huli, ang naghihintay sa kanya ay isang malamig na bangkay at isang hindi maibabalik na resulta. Aniya, hindi niya akalain na ang grupo ng mga salaring ito na nakakakilala kay Yengxing ay pipiliin talaga na tapusin ang kanyang nobya para lang walang saksi.
September 25, 2008, ang apat na mga suspitsado ay formal na kinasuhan ng pagdukot at pagtapos ng tao. Gayunpaman, dahil sa pangangailangang kumpirmahin ang mga forensic reports resulta ng pagsusuri sa DNA at iba pang mga ebidensya, ang paglilitis ay ipinagpaliban ng ilang beses. Noon lamang 2010 na sa wakas ay nilitis ang kaso sa mataas na hukuman ng Johor. Sa ilalim ng batas ng Malaysia, ang mga napatunayang nagkasala ng pagpatay ay karaniwang nahaharap sa parusang bitay. Gayunpaman, ang batas ay nagtatakda na ang dalawang kategorya ng mga tao ay hindi maaaring hatulan ng bitay anuman ang kanilang krimen. Ito ay ang mga buntis at ang mga minor de edad. Sa kasong ito, tanging si Kim Hong na 22 years old ang nasa hustong gulang, habang ang tatlo pang mga suspitsado ay mga minor de edad. Sa makatwid, kahit na napatunayang nagkasala ang mga minor na ito, ay mahaharap lamang sila sa pinakamatagal na pagkakakulong kaysa sa parusang bitay. Matapos magsimula ang paglilitis, iniharap ng prosekusyon ang kanilang mga kaso at ang hukom ay nagpatuloy sa paghatol kung ang mga isinampa ay wasto. Si Wong Kar-wai, edad 16, ay pinawalang sala at pinalaya dahil sa hindi sapat ang mga ebidensya laban sa kanya para sa mga kasong pagdukot at pagtapos ng tao. Ang tatlo naman na sina Kim Hong, Leong Sung Leong at Wong Sung Hing ay napatunayang may sapat na ebidensya laban sa kanila at hinihiling na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Si Kim Hong bilang nag-iisang nasa hustong gulang ang unang naglahad ng kanyang depensa. Itinanggi niya ang lahat ng mga isinampalaban sa kanya. Idineklara na sa oras ng insidente, hindi siya lumahok sa alinman sa pagdukot o pagpatay at nagbigay ng detalyadong serye ng mga alipay. Si Kim Hong ay isang empleyado sa isang hair salon. Sinabi niya na noong hapon ng insidente, ipinahiram niya ang kanyang sasakyan sa isang kaibigan na gustong gamitin para makipag-date sa kasintahan nito. Sabi ni Kim Hong, hindi isinauli ng kaibigan niyang ito ang sasakyan hanggang hating gabi kinabukasan. Kinaumagahan nang si Kim Hong ay naghahanda para sa pagmaneho papunta sa trabaho, sinabi niya na hindi niya sinasadya na nakita ang cellphone ni Yingxing na naiwan sa kanyang kotse. Sinabi niya na wala itong SIM card, kaya naisipan niyang itago na lang ito. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa dalawa pang mga suspitsado at nagkita sila sa isang restaurant para planong ibenta ang cellphone sa isang kilalang tindahan ng mobile phone. Higit pa rito, binanggit ni Kim Hong na ilang sandali matapos ang insidente, pumunta si Wang Jian, ang sinabi niyang kaibigan sa kanyang hair salon, upang humiram muli ng kotse at nagbayad ng 500 Malaysian ringgit o humigit kumulang 6,400 pesos sa kasalukuyan bilang kabayaran. Sinabi niya rin na ang itim na plastic bag na may lamang pera na natagpuan sa kanyang kotse ay iniwan ng kaibigan na yon at wala itong kinalaman sa kanya. Gayunpaman, nag-alinlangan ng pulisya tungkol sa kanyang alipay, lalo na tungkol sa pagkakaroon ng kaibigang ito na humiram umano ng kanyang kotse. Sa panahon ng paglilitis, paulit-ulit na tinanong ng pulisya si Kim Hong para sa tiyak na impormasyon tungkol sa kaibigang ito, kasama ang address nito, mga miyembro ng pamilya at iba pa. Gayunpaman, hindi makapagbigay si Kim Hong ng anumang partikular na detalye. Sumasagot lamang ito ng hindi niya alam. Ngunit nang nahaharap sa walang humpay na pagtatanong, nagpakita ng maraming butas ang mga pahayag ni Kim Hong at mas lalo siyang nahirapan sa pagpapaliwanag ng mga butas na ito sa kanyang kwento. Habang patuloy na kumuho ang kanyang depensa, sinimulang akusahan ni Kim Hong ang pulisya sa pagmamaltrato. Sinabi niya na sa kulungan pinahirapan siya ng mga ito at pinagbantaan ang kanyang buhay. Halimbawa nito ay inakusahan niya na gumamit ng electric shock ang mga pulis para pahirapan siya ng mga ito at isinubsob ang kanyang ulo sa ilalim ng tubig para pilitin siyang umamin. Sinabi rin ni Kim Hong na pinilit siya ng mga pulis na pumunta kung saan itinapon ang katawan sa halip na siya mismo ang voluntaryong ituro sa kanila ang lokasyon. Ang iba pang dalawang suspitsado na sina Leong Sung Leong at Wong Sung Hing ay tumanggi rin sa pagkakasangkot sa pagtapos kay Yingxing sa paglilitis. Sinubukan nilang bawasan ang kanilang pagkakasangkot. Iginiit na maliliit na parte lamang ang ginampanan nila sa insidente.
Gayunpaman sa pamamagitan ng bag ng perang pantubos na natagpuan sa kotse ni Kim Hong, mobile phone ni Yingxing at iba pang mga ebidensya, ipinakita ng prosekusyon na silang tatlo ay may mahalagang papel sa krimen. Sa panahon ng paglilitis sa korte, malinaw na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nasasakdal at ang kanilang mga pagtatangka na ibaling ang sisi sa iba ay nagdulot lamang ng galit ng publiko. Noong February 21, 2011, inihatid ng mataas na hukuman ng Johor ang hatol nito laban sa tatlong nasasakdal. Napatunayan silang nagkasala sa parehong mga kaso. Inihayag ng hukom na ang huling hatol ay magaganap sa March 31 ng parehong taon sa mataas na hukuman ng Kuala Lumpur. Sa panahon ng paghatol, mahigit na kinundina ng hukom ang tatlong nasasakdal. Ipinunto na sa kabila ng kanilang kabataan, gumamit sila ng napakalupit na pamamaraan upang tapusin ang buhay ng 16 years old na si Yingxing. Sinubukan pa nilang sunugin ang katawan nito upang itago ang kanilang malagim na krimen. Napansin ng hukom na ang mga nasasakdal ay talagang walang pagsisisi. Labis ang kasamaan ng mga ito at nararapat sa pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas. Para naman kay Kim Hong, na 22 years old noong nangyari ang krimen, dahil napatunayang nagkasala ng pagpatay, nakatanggap siya ng mandatoryong hatol sa sentensyang bitay. Dahil sa karagdagang kaso ng pagdukot, nakatanggap siya ng pangalawang sentensyang bitay. Dumalo ang pamilya ni Yingxing sa buong proseso ng paglilitis, umaasa na mabigyan ng hustisya at nagpahayag ng kasiyahan sa huling hatol. Bagamat hindi na mabubuhay ang kanilang anak, hindi naman bababa sa nakatanggap ng kaukulang parusa ang mga salarin. 2 beses na umapila si Kim Hong noong 2013 at 2015. Sinusubukang bawiin ang kanyang hatol na bitay. Ngunit ang parehong mga apela ay tinanggihan sa korte. Kasunod nito si Kim Hong ay ikinulong sa bilangguan na naghihintay ng pagbitay. Gayunpaman ang kaso nito ay hindi pa tapos. Sa paglipas ng panahon, ang kaso ay unti-unting nawala sa memorya ng publiko hanggang noong 2023 nang ang hindi inaasahang pagliko sa hatol ay nagdala ng bagong atensyon at kontrobersya ng minsang ikinakulat ng buong bansa na kaso ng pagtapos ng tao. Noong April 2023, opisyal na nagpasa ng batas ang Malaysia na nag-aalis ng mga mandatoryong sentensyang bitay. Ang pagbabago ay nagbigay sa maraming kaso na nahatulan ng bitay na hindi pa naisasagawa ng pagkakataong umapila at muling malitis. Si T. Kim Hong ay kabilang sa kanila. Noong May 16, 2024, naging matagumpay ang apela ni Kim Hong at ang kaso ay muling nilitis sa Million State Court. Binigyang diin ng kanyang abogado sa depensa sa panahon ng paglilitis na si Kim Hong ay nagpakita ng matinding pagsisisi sa kanyang mga aksyon. Nangangatuwiran na ang pagsunog ng katawan ay hindi ginawa dahil sa kalupitan kundi para sirain lamang ang ebidensya. Iginiit pa ng kanyang abogado na ang mabilis at maikling oras ng pagkakasakal niya kay Yingxing ay dapat ituring na isang mitigating factor. Bukod pa rito, ipinunto rin ng kanyang abogado na si T. Kim Hong ay 22 years old pa lamang nang mangyari ang krimen. Iminumungkahi na ang mga aksyon nito ay dahil sa pagiging mapusok lamang ng kabataan sa halip na isang walang awang kriminal. Sa kabila ng malakas na panawagan mula sa pamilya ni Yingxing at opinyon ng publiko na panatilihin ang orihinal na sentensya, ang tatlong hukom ng Million State Court ay nagkakaisang pinasyahan si T. Kim Hong at sinintensyahan ng 40 years sa bilangguan at 17 hampas ng baston, 5 hampas para sa pagdukot at 12 hampas para sa pagtapos ng tao. Ang desisyong ito ay nagdulot ng malawakang kontrobersya. Ang pamilya ni Yingxing ay nagpahayag ng matinding pagkadismaya sa desisyon ng korte. Pakiramdam nila ay hindi nito kayang tumbasan ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ibinunyag din ng pamilya na sa loob ng 16 na taon mula nang mangyari ang insidente, hindi pa sila kailanman nakatanggap ng anumang pagsisisi o paghingi ng tawad mula sa salarin o sa kanyang pamilya. Nag-aalala pa nga sila sa posibleng paghihigante nito kapag nakompleto na ng salarin ang kanyang sentensya at pinalaya. Gumawa din ang ilang mga legal na profesional
ng pampublikong sulat na ang pagbabawas ng sentensya ni Kim Hong ay maaaring makabawas din ng paniniwala ng lipunan sa hudisyal na hustisya. Bagamat ang pag-aalis ng mandatoryong sentensyang bitay ay naitatag katotohanan at maraming mga lumang kaso ang sinusuri tungkol sa hatol ni Tae Hong, ang lahat ay naayos na at wala ng mga pagbabago. Shoutout po kay Nabilog Maldita, kay Cecilia Anis, kay Randy Piano, kay Tintin 08 Selban, kay Loy Valiente, kay Shinonaga Evelyn, at kay Robilyn Di Mayo. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Paalam!